Magandang araw sa mga kapasta natin. Elmer po ang pangalan ko, isang factory worker. Kapag nasa bahay, lagi po akong nakikinig sa mga upload nyo, lalo na sa gabi. Mahilig rin po kasi ako sa mga horror story. Ito pong kwento ko ay nangyari noong mga panahong umuwi kami ng kapatid kong si Manuel sa probinsya, sa bahay ng tito ko. Kinonta kami ni tito. May alok daw na trabaho para sa aming magkapatid. Bantay raw sa bodega ng mga palay. Siyempre pumayag kami. Wala kami noong trabaho ni Manuel, kaya pabor na sa amin yon. Malaki din yun na pag-usapang kita. At siyempre, patitirahan. Sagot na ni tito. 5 oras yung naging biyahe sa bus. Tulog na tulog si Manuel pero ako, gising. Nag-aabang doon sa landmark na sinabi sa amin kung saan kami bababa. Muntik pa nga kaming makalampas. Buti at sinigaw ng konduktor ang pangalan ng lugar, kaya pumara agad ako. Pagdating doon, siyempre pakilala sa mga kasama sa bahay. Kilala na kami ni tita, pero yung 3 nilang anak, hindi. Nung huli kami kasing nakadalaw sa bahay nila tito. Bagong kasal pa lang sila. Buntis pa lang nun si tita. Pagkatapos kumain ng hapunan, nagkayayaan ng inuman. Nagpabili agad si tito ng isang case ng beer sa may sentro nang hindi man lang kami tinatanong kung iinom ba kami. Kaso hindi rin naman kami makatanggi. Tuloy yung inuman. Ang sarap pa ng pulutan namin na ginataang tilapia at inihaw na hito. Yung pulutan talaga ang tinira ko. Habang palalim ng palalim yung gabi, sumasarap yung usapan namin. Lasing na kaming 3 nung puntong yon. Napag-usapan na namin lahat tungkol sa pamilya namin. Hanggang sa umabot ang usapan sa palayan ni tito. Lagi niyang sinasabi sa amin na maswerte raw talaga ang palayan niyang yon. Dahil may alaga siyang nagbibigay swerte sa kanya. Akala namin nagyayabang lang si tito. Pero nakita ko sa mukha niya na seryosong seryoso siya sa mga sinasabi. Natahimik kaming 3. Tapos biglang nagsalita si tito ng mga katagang, "Gusto niyo makita yung alaga kong sigbin?" Mas lalo kaming hindi nakapagsalita ni Manuel. Naisip ko nga, lasing na talaga si tito. Kung ano-ano na ang nalabas sa bibig. Tumayo si tito. Saka pinasunod kami doon sa may bodega kung saan nakastock yung mga inaning palay. Sa dulo ng bodega, may pintuan sa sahig. Hinila yun ni tito. Tumambad sa amin ang hagdan pa ibaba. Para siyang basement. Paisa-isa kaming bumaba sa hagdan. Habang bumababa ay pinindot ni tito yung ilaw sa pader. Halos walang laman yung buong kwarto. Maliban doon sa 5 banga na nakahilera sa pader sa dulo. Narinig namin ang atungal ng isang hayop. Nang makababa kami, may kinuha si tito sa cabinet sa kabilang bahagi ng basement. Mga piraso ng karne. Isa-isa niya yung inilagay doon sa mga banga. Parang may kung anong sumakmal sa mga inihulog na karne ni tito. Nagkatinginan kami ni Manuel. Halos hindi kami lumalapit kay tito. Pero sabi naman niya sa amin na mabait naman daw ang mga alaga niyang sigbin. Ilang sandali pa, ipinasok ni tito yung kamay niya sa banga. Pag-angat niya ng kamay, may dala na siyang isang maliit na parang asong nilalang. Mahaba ang nguso, nakausli ang mga pangil sa bibig, pula ang mata, kulay brown ang balahibo. Pareho kaming nilukuban ng takot ni Manuel. Hindi namin alam pareho ang gagawin dahil sa nakita. Nung ibalik ni tito yung sigbin sa lalagyang banga, sinabi niya sa amin na yun daw ang sinasabi niyang swerte. Noon pang panahon daw talaga na itinuturing na ang ganoong klaseng mga nilalang bilang swerte sa mga may-ari. Kaya nga raw noon pa man ay marami na ang nag-aalaga ng mga sigbin. Sabi rin nila na basta raw papakainin mo lang ang mga ito ng hilaw na karne at hindi mo gugutumin,
ipagtatanggol ka ng mga ito sa anumang masasamang loob. Ilang beses na raw na may nagtangkang magnakaw sa kanila, pero dahil sa mga sigbin, naiwasan daw na manakawan sila. Kinagat daw ng mga ito ang daliri sa paa ng mga magnanakaw. At dahil invisible sila sa mata ng mga taong ayaw nilang pagpakitaan, nagtatatakbo na lang daw yung mga magnanakaw. Pagkatapos noon, nang umakyat na kami sa labas, nagligpit na rin kami ng gamit. Nakatulog na si Tito, kaya kami na ang nagtago ng mga ginamit naming upuan at mesa. Habang magkatabi kami sa kama, nag-usap kami ni Manuel. Natakot din daw siya sa mga nakita namin. Pero sabi niya, ganoon daw talaga dito sa probinsya. Kaya dapat masanay na ako. Tumangu-tangu lang ako at nakatulog. Okay naman ang naging trabaho namin doon kila Tito. Mabait si Tito sa amin pati si Tita at ang mga anak nila. Kaya wala naman talaga akong masasabi sa kanila. Siguro may mga gabi nga lang na natatakot ako na baka naglalakad-lakad lang sa labas ng kwarto namin ang mga sigbing alaga ni Tito. Kaso after ilang taon, namatay po si Tito sa sakit sa puso. Napilitan kami ni Manuel na maghanap ng ibang trabaho. Hindi ko nga din alam kung saan nga ba napunta yung mga sigbin. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana nagustuhan ninyo. May po ang pangalan ko. Third year college student. Noon pang 2022, bala ko na magpasa dito. Kaso sa dami nga po ng schoolworks na kailangang tapusin, hindi ako nagkakaroon ng oras para makapagsulat. Pero ito na po. Sana isa ito. Sama-sama sa susunod na upload nyo. Halos everyday. Tuwing uwian namin galing school, tumatambay muna kami sa park na madadaanan namin pa uwi para magchismisan. Lagi kaming bumibili ng mga isaw at Adidas kay Manong. Tapos sinasabayan namin ng palamig para may panulak. Saka kami tatambay doon sa bench ng park para makapagtsikahan. Siguro stress reliever na rin namin ang pagtambay sa park. Sa dami ba naman ang problema ng mga katulad kong estudyante. One time, mga 7 PM na, hindi pa rin ubos yung mga pinag-uusapan namin. 4 kami nung time na yon at hindi na nga namin namalayan na 7 na nga. Habang nagkikwentuhan, napansin namin na may isang bata na pumasok doon sa may CR na pambabae. Maliit lang na bata, mga 7 years old lang siya. Tumatakbo pa nung pumasok doon sa CR. Nakita naming lahat yon kasi wala na rin namang ibang tao doon sa loob ng park. Ilang saglit lang, nakita namin yung batang babae na nandoon na sa may gate ng park. Papasok na siya ulit na sobrang imposible pong mangyari kasi hindi naman namin siya nakitang lumabas doon sa CR. Unless may lagusan doon sa likod na sigurado kaming wala. Kasi lagi kaming nagsi-CR sa banyo ng babae doon kahit pa nga mapanghi yung loob. Nakita ulit namin na papunta na naman yung batang babae sa may CR. Sabi ko, sundan namin. Tumayo kaming 4 tapos dahan-dahan na naglakad doon sa CR. Nagtutulakan pa kami kasi alam ko yung iba sa amin takot na. Kahit ako rin kinakabahan. Kasi hindi normal yung ginawa nung batang babae. Lumapit kami sa pinto. Ayaw pa nilang buksan kasi nagtuturuan pa kung sino ang gagawa. So ako na lang ang naglakas loob. Itinulak ko yung pinto at saka umatras ng kaunti. Nandoon yung batang babae sa loob ng CR. Nakatingin sa amin. Para siyang nang-aakusa. Nambibintang sa tingin niya. Ako ang unang nagsalita. Sabi ko, "Sorry bata. Gusto lang naming malaman
kung may kasama ka ba dito sa park. Gabi na kasi. Delikado. Hindi sumagot yung bata. Ang tahimik niya lang. Tapos ngumiti siya. Tumakbo papunta doon sa pader ng CR at kitang-kita ko po kung paanong tumagos doon sa pader yung bata. Para kaming nabulabog ng mga manok kasi nagsitakbuhan kami sa iba't ibang direksyon. Yung bag ko nga, naiwan ko doon sa park sa sobrang pagmamadali kong umuwi. Buti na nga lang talaga at walang kumuha doon sa bag. Ang aga kong bumalik doon sa park. Buti na nga lang at hindi naman ito nawala. Pagpasok namin sa school sumunod na araw, nagkasundo kami na multong bata yung nasaksihan namin doon sa CR na yon. Kahit hanggang ngayon na kinikwento ko lang, nangingilabot pa rin ako kapag naaalala ko. Hindi na kami nag-CR doon sa banyo ng park simula noon. Tumatambay pa rin naman kami paminsan-minsan, pero nauupo kami malayo doon sa banyo. At saka usually, maaga na kaming umuwi. Hindi na rin naman nakita ulit yung batang babae na yon. Hello mga kapasta. Sana po ay maganda ang inyong araw. Ako po si Reza. Matagal na po akong nakikinig sa mga videos nyo dito sa YouTube. Gusto ko lang sanang mag-share ng kwento tungkol sa nangyari sa amin ng kaibigan kong si Joy. Best friend ko po si Joy. Kaklase ko siya noon pang elementary at simula nga noon ay naging matalik na kaming magkaibigan. Para kaming kambal na magkapatid. May mga nagsasabi na magkamukha raw kasi kami. Mahiyain po ako. Samantalang si Joy naman, palaban, matapang, madaldal. Kaya siguro nakuha namin ang ugali ng isa't isa. Isang beses, may nag-imbita kay Joy na makifiesta doon sa kanilang bayan. Pinsan daw nila yung bahay na pupuntahan namin, kaya wala raw akong dapat ipag-alala. Pumayag naman ako, kasama ko naman si Joy eh. 2 sakay bago kami nakarating doon sa bayan. Pagdating namin sa bahay ng pinsan ni Joy, kinakabahan ako kasi sobrang daming tao. Sa kusina na kami dumaan. Pagpasok namin, winelcome agad kami ng mga pinsan ni Joy. Ang bait nila sa akin. Sabi ni Joy, lagi raw kasi niya akong kinikwento doon sa mga pinsan niya. Ang dami kong nakain. Inabot na kami ng dilim kakakanta sa videoke. Mga 7:00 ng gabi. Nagpaalam na kami. Hindi kasi ako pwedeng magpalipas doon ng gabi kasi siguradong masasabon na naman ako ng sermon sa bahay. Naghintay kami sa may waiting shed. Doon daw may dumara ang mga jeep pauwi sa amin. Walang nagsasalita sa amin ni Joy kasi nga parehong pagod ang boses namin kakakanta. Ang dilim ng waiting shed. May poste sana ng ilaw pero sira. Sa kaliwang bahagi namin ay ang nagtataas ang damo. Ilang saglit pa, bigla kaming nakarinig ng kung anong mga iyak doon sa damuhan. Tinapik ko si Joy na nakapikit na dahil inaantok siya. Sabi ko, may umiiyak. Naghintay kami na lumitaw ulit yung mga iyak. Meron nga. Nagkatinginan kami sa gulat pero walang natakot sa amin. Sinabi ko na lang na baka pusa yun na nakikipaglampungan. Tumayo si Joy. Kinuha yung cellphone niya na may flashlight. Hinihila ko nga siya pabalik sa upuan pero hindi ko siya napigilan. Dahan-dahan siyang naglakad doon sa pinagmumula ng iyak. Nakabuntot naman ako sa kanya kasi takot talaga ako. Hinawi ni Joy yung damuhan. Hindi na namin naisip na baka may ahas doon kasi nakafocus ang atensyon namin sa mga iyak. Mga 3 metro ang layo sa waiting shed. Tumigil bigla si Joy. Saka ko narinig ang malakas niyang tili na halos bumingi sa tenga ko. Nang tanawin ko kung ano ang nakita niya, sumali na rin ako sa malakas niyang tili. May baby doon sa damuhan. Nakatayo, kalbo, malaki ang mata at nakangiti sa amin
habang nakalabas ang naglalakihan niyang ngipin sa bibig. Ang tatalas ng kuko niya sa kamay. Hindi na kami nakatakbo pa kasi bigla ba namang tumalon yung tiyanak na yon sa direksyon ni Joy. Pinaibabawan niya si Joy. Pinaibabawan siya at saka kinalmot-kalmot sa muka at sa katawan. Agad tumakbo ang utak ko kahit sobrang kinakabahan na ako. Naisip ko yung rosaryo sa bulsa ko na lagi kong dala kapag umaalis ako sa bahay. Yun kasi ang itinuro sa akin ni Lola na kapag daw lagi mong dala ang rosaryo ay walang mangyayari sa iyong masama. Inilabas ko yung rosaryo. Saka ko yun itinapon doon sa tiyanak. Narinig ko yung pagkasunog ng balat ng tiyanak. Sumigaw pa ito na parang isang sanggol. Saka agad ding tumalon palayo. Tinulungan ko si Joy at naglakad kami pabalik doon sa bahay ng pinsan niya. Nang marating namin ang bahay, saka ko lang nakita yung mga kalmot at sugat sa mukha ni Joy. Ginamot naman yun ng pinsan niya. Ako na ang nagkwento kung anong nangyari. Sabi nila, matagal na raw na may gumagalang tiyanak sa lugar nila. Kahit yung isa nilang kapatid ay muntik na raw mabiktima nung tiyanak na yun. Naghilom din yung mga sugat sa mukha ni Joy, pero may ilang naiwang peklat. Kapag naaalala namin ni Joy ang nangyari, natatawa na lang kami. Lagi nga sa aking biro ni Joy na kahit raw mag-asawa siya, hindi siya magsisilang ng sanggol kasi baka maalala niya lang yung nangyari sa kanya kapag maririnig niya yung iyak. Pero ngayon nga po, may anak na si Joy, babae. Hindi naman daw siya natakot sa mga iyak nito kasi parang nalimutan niya na rin yung nangyari sa amin doon sa damuhan. Buti naman. Ako naman po, ako yata yung mas natakot sa aming dalawa. Nakakatawa nga kasi hindi naman ako yung sinugod ng tiyanak. Sa susunod, mag-share ulit ako ng kwento tungkol naman sa experience ko dito sa trabaho. Pero sa ngayon, ito na muna. Magandang araw nga pala sa lahat ng makakarinig sa kwentong to. Tawagin niyo na lang akong Andy. 30 plus na ang edad at nagtatrabaho sa isang talyer bilang mekaniko. Madalas ako ang natutoka kapag kailangang i-overhaul ang mga makina nitong mga sasakyang dinadala sa shop namin. Madalas na rin akong i-request ng mga suking driver kasi maayos akong magtrabaho. Itong kwento ko ay tungkol sa parke dito sa lugar namin. Medyo malaki itong parke namin dito. May fountain sa gitna, may mga magagandang bulaklak at napakaraming bench na pwedeng tambayan ng mga taong gustong pumunta dito. Sa dulo ng parke, may stage na madalas ay venue ng mga okasyon dito sa barangay namin. Singing contest, dance contest, beauty pageant. Lahat yan dito ginaganap. Madalas ay matao ang park kasi paborito itong puntahan nitong mga kabataan na sobrang hilig magpicture. Pero nung nakaraang buwan, pagdaan ko sa park, halos walang tao. May imimit kasi akong online seller. Sabi niya, sa park daw kami magkita. Pagdating ko, nakaupo siya doon sa may stage. Dala niya yung t-shirt na in-order ko sa Facebook Live niya. Pagkatapos kong magbayad, binuksan ko agad yung plastic. Tapos sinukat-sukat yung damit. Sakto naman siya sa akin. Nagpaalam na yung online seller. Ako naman, nakaramdam ng tawag ng kalikasan. Kaya naglakad ako papunta doon sa likod ng stage. Iihi lang sana ako. Tapos uuwi na rin. Pagbukas ko ng zipper, hindi ko na natuloy yung balak kong pag-ihi. May katawan kasi doon na nakatayo. Pero wala yung itaas. Bale kalahating katawan lang siya mula pusod hanggang binti. Unang pumasok agad sa utak ko, manananggal. Wala nang iba pa. Ang lansa ng amoy niya.
Tapos gumagalaw-galaw yung bituka sa loob. Imbis na matakot, parang nasuka pa ako. Tumingin muna ako sa paligid. Tapos sa itaas. Baka ako lumilipad pala sa itaas yung manananggal na may-ari nun. Pero wala naman. Lumapit ako. Kinuha ko yung alkohol sa belt bag ko na lagi kong dala simula pa noong kasagsagan ng pandemic. Binudbud ko yung alkohol doon sa katawan ng manananggal. Parang nangisay habang nakatayo yung mga paa. Napaatras ako. Doon na ako natakot kasi siguradong babalikan yun ng manananggal. Pero laking gulat ko na yung mga paa tumakbo palayo. Susundan ko sana, kaso naisip ko wag na lang. Baka ako pa yung mabiktima ng manananggal na yun. Tumakbo na rin ako sa kabilang direksyon, palabas ng parke. Dumaan nga po ang mga araw. Nalaman ko na may namatay daw na matandang babae na ang tirahan ay sa barangay malapit doon sa park. Hindi ko kilala yung matandang babae, pero ang usap-usapan, namatay daw yung babae kasi may nahanap na alkohol sa tiyan niya. Pumasok sa internal organs ng babae at yun ang ikinamatay niya. Sabi nung nakausap ko, imposible raw na mangyari na magkaroon ng alkohol ang isang tao sa loob ng bituka niya. Maliban na lang kung may sugat na pwedeng pasukan ng alkohol paloob. Pero ako, isa lang ang nasa isip ko. Kung sino man yung babaeng yun, sigurado ako na siya yung nagmamay-ari ng katawan na binuhusan ko ng alkohol. Walang ibang eksplanasyon doon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang John. Listener po ninyo ang asawa kong si Edith. 3 years na rin po kaming kasal at may 2 anak na. Sa ngayon, stay in sa bahay si Edith at hindi nagtatrabaho dahil nga baby pa lang ang ikalawa naming anak. Lagi niyang kwento sa akin na itong channel daw na ito ang libangan niya kapag nabuburyo siya sa bahay. Kaya maraming salamat po sa magaganda ninyong kwento. Itong ibabahagi ko ay kwento na nangyari noong bata pa lang ako. Sa may Romblon pa kami nakatira. Grade 5 ako noon. Hindi ko yun malilimutan dahil isa yon sa mga araw na pinakamalungkot para sa akin. May best friend ako sa klase namin na ang pangalan ay Carl. Masayahin siyang kaibigan. Mahilig man trip na mga kaklase naming babae. Kaya palagi siyang napapagalitan ng teacher namin. Gustong-gusto ko siyang kasama kasi kapag kalaro mo siya, parang walang boring na sandali. Lagi lang masaya lahat. Isang hapon, sabay kaming naging cleaners ni Carl. Bago umuwi, naglaro muna kami sa malaking puno na nandoon sa tabi ng banyo sa likod ng school. Kulay orange na yung langit nun. Malapit nang gumabi. Nag-iispadahan kami ng mga laruan naming kahoy nang maamoy namin ang parang nasusunog na sigarilyo. Alam ko noon ang amoy ng sigarilyo kasi nga si Papa, adik rin sa sigarilyo. Nilibot namin ang mga tingin pero wala namang tao. Bigla na lang naming narinig na may malakas na boses na nanggagaling sa taas ng puno. Bata! Sigaw nung kung sino sa puno. Siyempre kami namang dalawa ni Carl. Agad na kumaripas. Hila yung mga bag namin palabas ng school. Takot na takot kami. Pero ilang araw lang, inalimutan din namin ulit yung narinig namin doon. Siguro mga 1 week ang lumipas. Napansin ko na hindi na sa akin sumasabay si Carl. Nagpapaiwan na siya sa school kahit hindi naman siya cleaners. Mga ilang araw lang. Dumating bigla yung magulang ni Carl sa school. Absent nung araw na yun si Carl. At saka lang namin nalaman kung bakit. 2 days na raw nawawala si Carl. Hindi pa rin umuuwi sa kanila. Nag-report na sila sa pulis pero wala ring mahanap na lead yung mga pulis.
Kahit yung advisor namin, wala ring ideya kung saan ba matatagpuan si Carl. Uso pa noong mga panahong yon ang tungkol sa mga nangunguha ng bata at kinukuha ang kidney para ibenta sa mayayamang tao. Yun agad ang naisip ko, na baka nakuha ng kung sinong kriminal si Carl. 4 na araw na nawala si Carl. Hanggang sa isang araw nga, natagpuan namin siya na nandoon sa ilalim ng punong kahoy kung saan kami naglaro dati. Walang malay si Carl. Ang dumi ng suot niyang uniform. Nadala naman siya sa health center at nagkamalay din agad. Nagkwento siya sa amin na kaya raw siya nawala ay dahil sa kinuha siya ng kapre na nakatira doon sa Nara na yon. Isang malaking lalaki na walang saplot. Mabalahibo ang katawan at grabe kung magsigarilyo. Sa una, hindi pa naniniwala yung mga magulang. Pero ako ang nagsabi na maging ako. Narinig yung boses ng kapre doon sa kahoy na yon. Si Carl, hindi na siya naging okay simula noon. Sabi ng mga magulang niya, naging iba na raw yung ugali ni Carl. Lagi na raw itong tahimik. Madalas ay kinakausap ang sarili. Sa gabi rin daw ay hindi ito makatulog. Sinasabi raw kasi nito na dinadalaw pa rin siya nung kapre sa kwarto niya. Hindi na nagpatuloy nun si Carl. Ewan, sobrang naawa ako sa kanya kasi dahil sa kapreng nasa puno ay nagbago ang buhay ni Carl. Nang tumungtong ako ng high school, nabalitaan ko na ipinasok si Carl sa isang mental hospital dito sa amin. May sakit na raw ito sa pag-iisip. Simula nun, wala na akong naging balita sa kanya. Palagi pa rin akong dumadalaw nun sa bahay nila. Inaasahan ko na baka nakauwi na si Carl. Pero laging sabi ng mama niya na mas lalo raw lumalala ang pag-iisip ni Carl. Hanggang sa lumipat na nga sila ng bahay. Kaya magpasa hanggang ngayon, wala na akong balita sa kanya. Ang lungkot lang, dahil nung panahon na yon, si Carl talaga ang isa sa mga tinuring kong matalik na kaibigan. Minsan naiiyak ako kapag naaalala ko siya. Sana lang, kung nasaan man siya ngayon, sana nasa mabuti siyang kalagayan. Hi mga kapasta, Elza po. Not my true name, pero hindi naman importante pa. Share ko lang ang karanasan namin ng asawa ko. Bali wala pa kaming anak ng asawa ko. Choice rin namin na hindi na muna mag-anak kasi sa hirap ba naman ang buhay. At saka gusto rin namin na umangat muna kami sa kanya-kanya naming career bago kami magdagdag ng miyembro ng family namin. Last year, November yon, naimbitahan kami ng isang kakilala sa isang birthday party. Binigyan niya lang kami ng instructions kung paano makakapunta doon sa place nila. Mga 30 minutes din yung biyahe. Kabilang bayan lang naman siya. Pero dahil maraming pasikot-sikot yung lugar at nagtanong-tanong pa kami sa mga taong nadadaanan namin, kaya kami natagalan. Dumaan kami dito sa isang park na very sketchy siya. Isa lang yung poste ng ilaw na nandoon sa park. Kaya madilim pa rin sa ibang parts nito. May fountain sa gitna na nilulumot yung pader. Sa unahan ng park, may playground para sa mga batang gustong maglaro. Pagdaan namin, tinapik ko yung asawa kong nagmamaneho kasi may mga bata na naglalaro doon sa playground. 3 sila. Paisa-isang pumapadausdos doon sa slide. Nilakasan ko yung tapik ko sa asawa ko para itigil niya yung kotse. Naisip ko kasi na delikado sa mga bata maglaro sa playground ng ganoong oras. Tinanong ako nung asawa ko kung ano raw gagawin ko. Sabi ko, papagalitan ko yung mga bata kasi gabi na. Delikado. Bumaba ako ng kotse. Nang maglakad ako papunta sa may entrance, nakita ko na tumigil yung mga bata. Tapos lahat sila tumingin sa akin. Ngumiti ako para maging mas approachable ang itsura ko sa kanila.
Yung asawa ko sumunod sa akin. Habang papalapit ako, narinig ko yung mga bata na tumatawa. Nagkumpul pa sila na para bang pinag-uusapan ako. Desidido na ako nung time na yon. Napapagalitan ko yung mga bata at tatakutin sila. Natatawag ako ng tanod kapag hindi pa sila umuwi. Nang halos 1 meter na lang ako sa kanilang tatlo. Sabay-sabay silang humarap. Grabe yung naramdaman kong takot nang makita ko yung mga itsura nila. Yung isa, walang mata. Yung isa, putol ang kamay. Dumudugo pa. Yung isa naman, sugat-sugat ang muka. Parang na-deform dahil sa matinding disgrasya. Tanging sigaw na lang ang nagawa ko nung oras na yon. Alam ko, nakita na nung asawa ko yung mga bata. Kaya niya ako hinila pabalik doon sa kotse namin. Agad siyang umikot sa kalsada at nag-drive pa uwi. Buong biyahe akong umiiyak sa sobrang takot. Nag-chat kami doon sa kaibigan ko na hindi na ako makaka-attend sa party niya. May emergency lang. Naintindihan naman nila. Nang makauwi kami, nanginginig pa rin ako. Sabi nung asawa ko, kahit maging siya rin daw ay gulat pa rin sa nakita namin. Mga multong bata sa playground. Para silang biktima ng aksidente. Ilang araw akong nanaginip ng mga multong bata na hinahabol ako sa madilim na parke. Grabe, to the point na kahit yung trabaho ko naaapektuhan kasi lagi akong puyat. Umabot sa puntong kinailangan kong uminom ng sleeping pills para lang makatulog ng maayos sa gabi. Parang nagamot naman nung sleeping pills ang mga bangungot ko. Dumire-diretso na ang tulog ko simula nun. Pero magpasa hanggang ngayon, kapag naaalala ko pa rin yung mga batang multong yon, hindi ko mapigilang matakot. Magandang araw po sa lahat ng loyal kapasta natin dyan na nakikinig. Share ko lang sana itong nangyari sa amin ng boyfriend ko nitong taon lang. Bago ko ipagpatuloy ang story, magpapakilala muna ako. Lily po ang pangalan ko. Nagtatrabaho bilang isang staff sa isang shipping company dito sa Sorsogon. Ang boyfriend ko naman si Rayson ang pangalan. 7 years na rin kaming mag-on at nakapag-usap na kami na baka next year magpakasal na kami. Nag-aabang na nga lang ako kung kailan siya magpo-propose, pero ayoko namang i-pressure siya. Kaya hinahayaan ko lang siya kung kailan niya gagawin. Nito lang January, noong mansari namin. Sabi ko manood kami ng sine sa mall kasi matagal na rin nung huli kaming nanood ng pelikula. Before pandemic pa ata yun. Pumayag naman siya. Bali ang labas niya 6 PM ng hapon. Ang napag-usapan namin doon na lang ako sa may park maghihintay. Nakaharap lang nung office nila. 5:30 pa lang nandoon na ako. Kumakain ng siomai. Nag-text na ako sa kanya. Habang hawak ko yung cellphone, nakaramdam ako ng panlalamig na hindi ko alam kung saan galing. Wala namang umihip na hangin, kaya hindi ko alam kung bakit ko naramdaman yon. Pero January nun, malamig talaga ang panahon. Kaya binaliwala ko na lang. Saktong 6 PM dumating si Rayson. Tumabi lang siya sa akin. Nakasimangot. Hindi niya ako hinalikan sa noo na sobrang pinagtaka ko. Kasi madalas naman sweet siya sa akin kapag nagkikita kami. Tinanong ko siya, anong meron? Bakit parang galit siya? Sabi ni Rayson, sino raw yung lalaki na katabi ko na nakakulay blue na t-shirt? Kumunot yung noo ko kasi mula nung maupo ako sa bench na yon hanggang sa dumating si Rayson, wala akong katabi. In-explain niya sa akin na meron daw. Pagdating niya nga raw sakalang umalis yung lalaki palabas. Tumayo ako para tignan yung entrance ng park para makita yung lalaki. Pero wala naman. Sabi ko sa kanya, wala talaga. Tinanggap niya naman yung sinabi ko at natuloy pa rin kami sa movie. Mga ilang linggo lang ang lumipas. Nakausap ko yung isa kong katrabaho. Sabi niya,
Mag-ingat daw ako doon sa park na lagi naming tinatambayan ng boyfriend ko kasi noong last year lang daw. May namatay doon na lalaki. Na-hold up daw at dahil ayaw niyang ibigay yung wallet niya doon sa hold-upper, sinaksak daw siya nito sa tiyan. Umabot pa naman sa ospital yung lalaki. Pero kalaunan, namatay din. Hindi na lang kumalat yung balita. Kasi iniisip ng mga pulis na baka matakot ang mga tao na tumambay doon sa gabi. Tinanong ko yung katrabaho ko kung paano niya nalaman yon. Sabi niya, pinsan niya raw kasi yung lalaking namatay. Tapos pinakita pa niya sa akin yung picture. Pagkakita ko nun, naalala ko yung sinabi ni Rayson sa akin. Kasi nakakulay blue yung pinsan ng katrabaho ko. Kinuha ko yung pic. Tapos sinend ko yun kay Rayson. Sabi niya, kamukha daw yun nung lalaking nakita niya. Nakatabi ko. Grabe yung kilabot ko nang mabasa ko yung chat ni Rayson. So ibig sabihin, may tumabi pala sa akin na kaluluwa doon sa park na hindi ko nalalaman. Kalaunan, kumalat din ang chismis tungkol doon sa hinold up na lalaki na namatay. Ilang araw din nga na nagkaroon ng curfew doon na nirequest mismo ng mga magulang. After ilang araw, nalimutan din nila yung nangyari. Pero ako, hindi pa. Lalo na, alam ko na hindi pa rin natatahimik yung kaluluwa nung lalaki doon sa park. Kwento po ito ng kaibigan kong si Lucky. Babae po siya. Nasa 20s ang edad at nagtatrabaho bilang guro. Huwag po kayo mag-alala dahil nakapagpaalam naman ako na ipapasa ko yung kwento niya dito sa channel nyo. Ilang beses ko na tong narinig mula kay Lucky. Nung una nga, hindi ako naniniwala na totoo ang mga kwentong multo at elemento. Pero kalaunan, naisip ko, hindi naman si Lucky yung klase ng tao na magsisinungaling para lang magpabida. Ang katunayan niyan, mahiyain si Lucky. Nagsasalita lang kapag may gusto siyang sabihing importante. Kwento ni Lucky, noong 17 years old daw siya, sa kwarto nila. Tuwing umaga ay may nakukuha siyang pulang regalo na nakalagay sa mesa kung saan siya nag-aaral sa gabi. Nung una, akala niya prank ng mga kapatid niya. Pero nang buksan niya, may laman daw na gintong singsing yung pulang regalo. Ipinakita niya sa sanglaan yung ginto at legit daw yun. Pure gold na may malaking halaga. Naisip ni Lucky, sino namang magbibigay sa kanya ng ginto? Hanggang sa magkaroon raw siya ng masamang panaginip tungkol sa isang maliit na nilalang na pilit siyang hinihila papunta doon sa lagusan. Pero hindi raw sumasama si Lucky kasi nga takot siya. Halos 1 linggo raw na nagpatuloy yung paglitaw ng mga regalo sa mesa niya. At isang gabi, habang nag-aaral siya, nagpakita sa kanya yung duwende na nagbibigay ng regalo. Sobrang liit daw ng duwende. Halos kalahating dangkal lang yung laki nun. May patusok na tenga, mahabang buhok at makulay na damit. Sabi nga ni Lucky sa akin, hindi raw siya natakot dun sa duwende. Parang nakyutan pa siya kasi ang liit na klaseng nilalang. Kinausap daw siya ng duwende at sinabi na kaya raw niya binibigyan ng regalo si Lucky dahil gusto niya raw isama si Lucky sa kaharian nila. Si Lucky naman ay nagpasalamat doon sa duwende, pero sinabi niya na hindi pwedeng sumama kasi marami pa siyang pangarap at gusto pa niyang maging guro sa hinaharap. Umiyak daw yung duwende sa mesa ni Lucky. Parang batang pinagkaitan ng duwende. Sabi nga ni Lucky, ibabalik niya raw yung mga singsing na ibinigay ng duwende. Pero tumanggi yung duwende. Saka lang biglang naglaho. Kwento ni Lucky, halos 1 buong linggo na umulan daw doon sa bahay nila.
Ang nakapagtataka lang daw kung bakit yung ulan doon lang sa bahay nila nangyayari habang yung sa paligid nila wala man lang kahit ambon. Naipagbili ni Lucky yung mga gintong bigay ng duwende sa malaking halaga. Yun nga raw ang nagamit niya sa pag-aaral sa kolehiyo. Kalaunan, may nakausap daw na parang paranormal expert si Lucky. Naikwento niya itong tungkol sa duwendeng nanligaw sa kanya. Sabi nung paranormal, swerte raw si Lucky na isang mabait na duwende ang nagkagusto sa kanya. Dahil kung iba raw ang nakatagpo niya, baka may nangyari na sa kanyang masama. Likas daw talaga sa mga duwende ang magregalo sa mga taong gusto nila. Pero matindi rin sila kung magalit. Sinusunog nila ang bahay. Binibigyan nila ng sakit ang tao. At may mga pagkakataon na namamatay pa yung tao. Hindi na raw nakita pa ni Lucky ulit yung duwende na nagpakita sa kanya. Pero paminsan-minsan daw, may mga umagang makikita niya sa mesa sa kwarto niya ang maliit na bulaklak na bigay ng kung sino. Sa isip ni Lucky, baka yung dating duwende pa rin na nagpapakita sa kanya ang may bigay nun. Magandang araw sa lahat ng listeners po natin. Happy na ako kung isa ito sa mga mapili po ninyong story. Ang pangalan ko po ay Brian. Nakatira ako dito sa Antique. Bagong lipat lang po kami. Noong 2021 lang kami nakahanap ng mauupahang bahay dito. Okay naman yung barangay namin. Tahimik siya. Mababait ang mga kapitbahay. Parang perfect na lugar siya para sa tulad kong isang college student. Walang gaanong distractions. Habang dumadaan ang mga araw, isa sa mga umagaw ng pansin ko dito ay ang lumang park sa gitna ng barangay namin. Tuwing umuuwi ako sa hapon, pansin ko na wala halos tumatambay doon sa park na yon. Maayos naman ang itsura niya. Malinis yung mga bench. Pero sobrang bihira ng mga taong napapadaan. Isa pa sa mga napansin ko ay ang dalas ng banggaan ng mga kotse, motor, pedicab sa harap ng park na yon. After 1 year naming paninirahan sa barangay, nakakita na ako ng 3 sasakyan na sumemplang o kaya naman ay bumangga sa harap ng park. Sobrang accident prone ng lugar. Na kahit yung mga pulis na rumiresponde, hindi na nagtataka kapag may nangyayari doon na aksidente. Kapag nagtatanong naman ako sa ibang tao, parang ayaw nilang sabihin kung ano bang meron doon sa park. Parang may something silang sinisikreto sa mga tulad naming baguhan sa lugar. Pero kalaunan po, na-discover ko rin kung ano nga ba ang dahilan ng lahat. Nagbabike ako pa uwi. Malapit ang school sa bahay kaya bike lang ang gamit kong service. Medyo umaambon pa nga nun. Wala akong dalang kapote kaya mabilis yung paandar ko. 8:00 na yun ng gabi. Pagdaan ko sa may park, nakaramdam agad ako ng kakaiba. Para bang sobrang bigat ng paligid. Hindi ko ma-describe ng maayos pero yun bang pakiramdam na alam mong may mangyayaring masama. Nasa harap na ako ng park. Umikot bigla yung paningin ko. Dumiretso yung bike ko doon sa flower pot sa tabi ng park. Natumba ako habang sakay ng bike. Habang pinapakiramdaman ng sarili kung may nabali ba sa braso ko, bigla akong nakita na may lalaki na naglakad palapit sa akin. May sungay siya. Kulay itim. Pula ang mata niya. Tapos wala siyang suot na damit. Basta mukha siyang demonyo sa mga movies. Tinignan niya lang ako. Tapos umalis din siya. Kinusot-kusot ko yung mata. Sabay tayo. Nilibot ko ng tingin yung buong paligid. Walang ibang tao doon sa park. Parang naglaho lang bigla yung lalaking may sungay. Grabe yung adrenaline na dumadaloy sa katawan ko.
Itinayo ko yung bike. Noon lang ako pumidal ng ganoon kabilis sa buong buhay ko. Nang makarating ako sa bahay namin, naglock pa ako ng mga pinto sa sobrang takot. Wala akong ibang pinagsabihan noong nangyari sa akin. Feeling ko walang maniniwala sa akin eh. Kalaunan, naintindihan ko na rin. Kaya walang tumatambay doon sa park. Kasi takot ang mga residente sa lugar na yon. May mga narinig na rin akong kwento na may nakita rin daw silang nilalang na may sungay sa lugar na yon. Narinig ko pa nga sa ilang chismis na gusto na raw sana ng lokal na gobyerno na sirain yung park, pero laging napupurnada. May nakausap akong albularyo tungkol sa nilalang na yon na nasa park. Sabi niya, malamang ay demonyo raw yon na naninirahan sa lupa. At yung lugar daw na pinagtayuan ng park ay dati niyang tirahan simula pa noon. Para daw itong sumanib sa mismong lugar kung saan nakatayo ang park. Ang makapagpapaalis lang daw sa demonyo ay isang paring may alam sa eksorsismo. Hanggang ngayon nga po, alam naming nandoon pa rin sa park ang demonyo. Marami pa rin nadidisgrasyang mga driver pero mukhang matatagalan pa bago may pari na magpapaalis sa demonyong yun. Nakakita na po ba kayo ng tikbalang? Kalahating tao, kalahating kabayo na umaaligid daw sa gubat? Ako po, nakakita na. 10 years ago. Jethro po ang pangalan ko. Staff sa isang hotel dito sa amin. 5 years na rin ako sa ganitong larangan. Pinagbubutihan ko talaga dahil isa sa mga goal ko ay maging manager nitong mismong hotel. Malayo pa, pero alam ko, darating din ang opportunity sa akin. Na-discover ko po itong channel nyo dahil sa isang kaibigan na talagang fan ninyo. Sabi niya sa akin, 2019 pa raw ay nakikinig na siya sa lahat ng upload nyo dito sa YouTube. Nang maikwento ko sa kanila itong kwentong ibabahagi ko ngayong araw. Sabi niya sa akin na maganda kung i-share ko ito dito. 10 years ago po, mga 21 siguro ako noon. Isa sa mga kaibigan ko ang nahilig sa pag-hiking sa bundok. Kinukumbinsi niya kami kasi sobrang relaxing daw. Maganda sa katawan dahil mai-exercise lahat ng muscle mo sa binti at hips. At kahit daw ang mental health mo ay mag-i-improve din. Sumubok lang kami. First time namin yung aakit sa bundok. Bali 7 kaming magkakasama. 2 lang sa amin ang may experience talaga sa pag-hike. Pero sabi naman nila, hindi naman siya delikado para sa aming mga beginners. 2 oras sa paglalakad, nagpahinga muna kami sa gilid ng maliit na creek. Ang linaw ng tubig. Pwede raw yung inumin pero syempre, may mga baon naman kaming tubig. Kumain kami ng tanghalian, nagkwentuhan saglit. Nasabi pa nga namin na parang tama yung mga sinabi nung nangumbinsi sa amin. Nakakapagod lang siya pero worth it naman talaga. Matapos kumain, nagpatuloy na kami sa pag-akyat. Mga 30 minutes na lakad nang mapansin namin na bumalik lang kami doon sa maliit na creek. Nagkatinginan kaming magkakasama. Tinanong ko yung leader namin kasi siya ang may alam sa trail nung paakyat. Tama naman daw ang dinaanan namin. Ilang beses na raw siyang nakadaan doon. Pero bakit bumalik lang kami sa creek? Umakyat ulit kami. Nauna na yung kasama namin na may experience. Siniguro niya na dinadaanan namin yung dati nilang dinaanan. Pero bumalik lang din ulit kami sa may creek. Sa bilang ko, 2 beses pa naming inulit yun hanggang sa napagod na lang kami sa pag-akyat. Halos wala na kaming lakas para ulitin pa ang pag-akyat. Habang nagpapahinga nga, ay nakita ko na nag-iiba yung itsura ng isa naming kasama. Parang nagusot na papel yung mukha niya. Bigla siyang may itinuro
Lahat kami ay sinundan yung direksyon ng turo niya. Nakatayo doon sa hilera ng mga puno ang isang napakalaking nilalang. Halos 2 katao ang height niya. Parang isang kabayo ang pang-itaas niyang katawan, habang ang pang-ibaba ay sa tao. Wala siyang suot na damit. Nakatingin lang siya sa amin, nagmamasid. Ginawa namin yung unang bagay na pumasok sa mga utak namin. Tumakbo kami, pababa. Habang tumatakbo, naalala ko yung nabasa ko dati tungkol sa kapre na nililigaw yung mga tao sa kakahuyan. Agad kong sinabi sa kanila na baliktarin nila yung mga suot nilang damit bago kami bumaba. Sumunod naman yung mga kasama ko. Sa kabutihang palad ay nahanap din namin ang daan pa ibaba sa trail ng gubat. Yung ibang mga gamit na pabigat lang sa amin, itinapon namin habang tumatakbo. Habang nasa biyahe pa uwi, walang nagsasalita. Alam ko naman na lahat kami natakot dahil sa experience na yon. Sa buong buhay ko, yun ang first time na nakakita ako ng elemento sa gubat. Siyempre, wala na sa aming sumubok pa ulit na mag-hike sa kahit saang bundok. Naisip ko nga, ano kayang mangyayari sa amin kung tuluyan kaming naligaw doon sa gubat at inabutan kami ng dilim ng gabi? Baka hindi na kami nakauwi. Kumusta mga kapasta? Ako po si Kay ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.